Akalain mo yung nakita ko ng yung mga kamag-anak ni Hamtaro, mga Amerikano nga pala to. Tara, samahan nyo sa mga naging ganap ko ngayong araw. Bumisita nga pala ako sa bahay ng kaibigan ko at ito nga bumungad sa amin. Pagkagising nga niya, nagulat na nga lang kami yung toma niya tumalon pala kaso nga lang wala nang buhay dito. Wala akong ganong alam sa mga isda guys, sa totoo lang, pero ang pagkakalam ko lang yung toman parang bulig. Marami nga pala siyang alaga ng mga monster fish, yung iba nasa kabilang bahay pa. At dito makikita nyo, ayan, meron siya dito hammerhead na pagkalaki-laki sa RTC. Ang hilig nga pala niya sa mga kakaibang mga alaga. Dito nga, kamakailan lang, kumuha nga siya ng panibagong alaga, isang sulcata. Yung tipong 100 taon niya yata higit ang tinatagal nito. Tapos meron nga rin siya dito iguana na bigla nga nahiya. Kumakain nga kasi niya kanina nung binidyoan ko na ayaw na. At gumayak na nga lang rin ako, gawa na papunta nga pala ako ngayon sa pet shop at nititingnan nga pala kasi ako. Kaso pag uwi ko nga, ito ang bumungad sa akin. Grabe, yung kapares, ng may kapares na iba, pinarisa na naman nga po ng iba, sinampahan na naman. Diyos ko po inang, nung binuga ko nga, tingnan nyo naman. Dali-dali na nga sila nagbalikan sa kanya-kanyang mga kapares. Diyos ko po inang. At pumuko nga sa atensyon ko, ering si Penoy. Bago nga ako lumabas, nakita ko nga kasi dito, nagbabasa nga siya. Kaya dali ko na nga lang din chinek yung itlog niya, baka kasi mamaya may pisa na. Di pa ako nagtatagal, meron na nga umiimig din sa gilid, nagagalit. Ba't ko ito ginagalaw? At nakursunadahan ko naman nga rin pagtabihin yung alaga kong bato-bato. Ito nga pala si Otab. Isang handfeed ko nga pala na napulot nga pala to sa kawayanan. Nahulog sa kawayanan daw to eh. Kaya para nga hindi masayang yung buhay niya, hinhandfeed ko na lang. Dito nga pagtatabihin ko sila nung inakay ng kalapati ko. At grabe, gulat ko nga. Tingnan nyo naman guys, mas malaki na nga yung inakay ng kalapati ko sa kanya. Nag-iisa lang din kasi nabuhay nga itong inakay na to, kaya siguro ganito kabilis din lumaki. At nagulat na nga lang ako, tila may mga puti nga sa kanyang pakpak. Samantalang yung magulang naman nito, walang kabayad-bayad nga na puti. Tingnan nyo naman. Makalipas nga dito, dumako na nga ako sa pet shop na pupuntahan ko. Gawa nang nabanggit nga sa akin na may ibig nga magbigay ng Oscar. Pero dito nga, pumuko agad sa akin. Tingnan nyo naman. Mga kamag-anak ni Hamtaro, puting-puti nga to. Mga mukhang Amerikano tong mga hamster na to. Mga rare kasi yung akin eh. Ere, tingin ko mga ordinary lang to, mga bossing ko. Alam ko na marami na nakakami sa inyo kay Hamtaro. Hayaan nyo sa susunod, bubuksan ulit natin yung mga portal natin. Pumunta nga pala ako dito para mag-inquire ng aquarium. Gawa na sabi nga nung kapatid ko, yung Oscar nga nung pinsan namin, ay ibibigay na nga lang daw, gawa na magpapalit ng isda. Kaya naman dito nga nagtungo ko, nagulat na lang talaga ako, nalula na lang ako sa dami ng iba't ibang klase mga hayop na nakita ko at mga isda nga din eh. Meron nga rin ditong pagungo. Ang purpose lang naman talaga kasi na pagpunta ko dito ay mag-inquire nga ako ng aquarium, gawa nga para may maayos sa paglalagyan yung Oscar na ibibigay sa atin. Pero hindi ko in-expect itong mga nakita ko, gawa ng dati-rati nga lang, hindi naman ganito yung mga isda na nakikita ko sa mga pet shop eh. Grabe ngayon dito, tingnan nyo naman. Napakaraming bago sa mata ko at ito nga, nagulat ako sa isa na to. Ito yung hagahalo daw sa tubig ng alat saka tubig tabang. Sila yung dumudura nga pala at dito may toman din at may mga Oscar nga rin pala ako nakita dito. Sa totoo lang, aminin sa hindi, lalo na yung mga mahilig sa mga isda dyan. Ito yung mga kahinaan eh. Yung tipong hindi naman talaga ito yung target mo kaya ka pumunta. Pero grabe, feeling mo talaga pag uwi mo, napakarami mong bitbit. At laking gulat ko na nga lang, tinanong ko kung magkano nilalabas yung mga to. Grabe, ang mumura. Dito nga rin, meron din ako nakitang gar. At nung tinanong ko nga kung ganito ba talaga karami isda dito, marami pa nga raw kulang. At isa pa nga sa pumuaw sa akin, yung mga koi nila dito, grabe. Tingnan nyo naman, may maliit at may malalaki din. Ay napansin ko lang yung vlog natin na punta na nga sa isda. Okay, mag-inquire lang naman kasi talaga dito ng aquarium. Ewan ko ba't napatagal ako dito ngayon. Napakasarap naman kasi talaga sa mata. Sa mga may gusto nga rin pala, baka sakaling malapit kayo dito o magawi kayo dito. Sa Barangay San Roque nga pala to, sa San Rafael, Bulacan. Fish Mimi nga pala yung pangalan ng shop nila. At bago nga matapos yung pagtuturo ko kanina, grabe nagulat nga ako dito. May isang klase pa lang isda. Ganito kung tawagin bang frogfish. Ba isipin nyo may mga paa. Nagulat na nga lang din ako nung naglalangoy nga dito. At sa mga gamit nga pala, kompleto rin sila pati sa mga pagkain. Baka sakali nga rin pala madaanan nyo to, puntahan nyo na lang din. Panigurado napakarami nyo magugustuhan. Tabing highway nga lang din pala to mga bossing ko. At dito nga, balik na nga tayo kung ano talaga ang goal ko na pinunta ko dito is makapag-inquire nga ng mga aquarium. At makatapos ko nga doon, umuwi na nga lang rin ako at nakita ko na nga lang dumating na nga pala yung mga in-order ko. Para nga pala to sa gagawing kulungan ng aking baboy, kumbaga sa ayusin ba. Para nga sa kanilang biosecurity. Umorder nga ako na nalagyan ng katol saka mosquito net. Gawa ng bago nga matapos ang buwan ngayon, may kukunin nga tayong mga biik. O siya, kung umabot ka muli sa dulo ng video na to, simpleng follow, like at share, napakalaking tulong na. Farm Life, peace out.